Kung ikaw ay mayroong PCOS, baka tanong mo rin itong tanong na to. Ang sabi niya ganito, Dok, pwede bang diet na lamang po ang igamot ko sa PCOS ko? O ito, hali kayo. Pag-usapan natin yan. Kinakailangan lamang po nating linawin ha. Wala pong instant cure ang diet lamang para sa PCOS, pero malaki ang role nito sa symptom at long-term health outcomes. Ang PCOS po sa katotohanan ng bagay ay dahil sa pagkakaroon ng hormonal imbalance. Pwedeng genetic factors, pwede rin pong lifestyle factors. Walang iisang pagkain na makapagpapanormal agad ng hormones natin. Pero makakatulong po ng malaki ang weight management. Insulin sensitivity management, nakakatulong din at inflammation control mula sa dietary changes. Nakakatulong din po ito para sa mga mayroong irregular cycles, mayroong mga acne at fertility issues. Sa experience ko po at sa research, ang malaki ang naitutulong pagdating sa dietary changes ay ang pagkakaroon ng mas maraming plants sa kinakain. Yung high fiber diet plus maraming lean proteins at healthy fats ay nakakatulong po para magkaroon ang mga pasyente ng better insulin sensitivity and the reduced androgen levels. Ang problema po dun sa mga juice cleanse na sinatawag at iba pang mga extreme na diets po pwedeng magkaroon ng mga nutrient deficiencies lalo na nakaka-stress din po at consequently po pwede rin po magkaroon ng stress hormone spikes. So ngayon, ang tanong, ano ang dapat natin gawin kung mayroong PCOS ang isang babae? Una, check your carbohydrate quality. Dapat mababa po ang glycemic index. Pwede pong adlay, pwede pong brown rice, pang substitute sa white rice para makatulong sa pag-prevent ng insulin spikes. Pero, teka lamang po ha. To make it clear sa mga taong bingi at nagbibingi-bingihan, hindi ko po sinabing damihan ninyo ang adlay at brown rice. Kinakailangan may sukat din po yan. Huwag po kayong piloso po. Pangalawa, protein balance. Focus more on your fish, on your chicken, on your tofu, and legumes every meal. Sumusuporta po ang mga ito sa satiety at muscle strengthening po natin. Pagdating naman po sa healthy fats, nakakasupport po sa hormone production ang avocados, ang nuts at ang olive oil. Dagdag din po kayo ng mga makukulay na gulay at prutas, pati na rin po mga pagkaing mayayaman sa omega-3 fatty acids. Umiwas din po tayo sa mga matatamis. Actually, pwede nyo nga pong i-eliminate ang lahat ng mga matatamis na mga drinks, lalo na yung mga fruit juices ninyo. Kung magpuprutas po kayo, pwede pong ipares ang mga prutas at protina. Halimbawa, meron po kayong nuts and seeds plus fruits. Sa aking experience po, in 6 to 12 months na consistently, mayroong balanced lifestyle ang pasyente. Meaning, may diet na sinusunod, meron pong exercise na sinusunod, at merong stress management. Nagkakaroon po sila ng mas okay na cycles at mas gumaganda po ang kanilang mga laboratory results. Pero again, ulit lamang po ha. Again po, makinig po. Kasama pa rin po palagi ang medical follow-up, pati na po mga gamot na ibinigay sa kanila ng mga nauna nilang mga doktor. Kinakailangan, bumabalik pa rin po kayo sa inyong OB at sa inyong endocrinologists. So again ha, gusto ko lamang pong ulitin, hindi kinakailangan umiwas sa kanin. Basta whole grains at controlled ang portion ninyo, okay lamang po. Kinakailangan meron ding exercise, merong resistance exercise, plus cardiovascular exercise na combination nito, best po yan para dyan. At yes, pwede pa rin pong mabawasan ang sintomas ng PCOS, pero again, kinakailangan po na mag-follow up kayo kasi po pwede rin pong bumalik ang sintomas kung hindi magiging sustainable ang changes ninyo. Kaya again, complete follow-up and medical supervision ng inyong mga ginagawa sa inyong mga lifestyle. At yun, sana po meron kayo natutunan. Kung meron man, pakishare sa inyong mga kaibigan. Baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you in the next episode. Ingat!